Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1081. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ivan Xavier sa isang iglap. Hindi na siya bata. Siyempre, alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga taong iyon. Pinagdikit ni Robert Anderson ang kanyang mga kamay at tumawa. Huwag kang matakot, batang babae. Hehe. Magpapakita kami ng awa sa isang maamong babae na tulad mo. Huwag kang matakot. Ang lahat ng mga gangster ay nagsusuot ng malazwa, baluktot na mga ekspresyon na nakikita nila. Itinuro ni Ivan si Nile Robbins at napabulalas, hindi ka naman tao, Nile. Hindi ko sinunod ang alinman sa mga hiling mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay muna. Aalis na sana si Ivan na galit na galit. Ngunit si Robert Anderson at ang iba ay naglakad patungo sa kanya, agad na hinaranggan ang pasukan at nilock ang pinto, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makalabas. Bakit ka aalis, baby girl? Gusto ko lang makihalubilo sa'yo. Wala akong balak gumawa ng masama. Si Robert at ang iba ay naghihintay lang kay Nile. Napangiti tuloy si Nile habang nakatingin kay Ivan sa pagkakataong ito. Ivan, sinusubukan lang ng lahat na maging mabait. Huwag kang magpaloko ng ganito. Gullible ako. Nile, anong balak mo? Hindi ba ang layunin mo lang na tawagan ako tungkol sa Sky Corporation? O gusto mo lang akong ipahiya, at hindi ka na interesado sa Sky Corporation? Kailangang sabihin ni Ivan ang pangalan ng Sky Corporation bilang dahilan. Matapos marinig ang mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nile. Siyempre, nagmamalasakit siya sa Sky Corporation. Wish niya na maging upperclassman. Si Ivan, siyempre, interesado ako sa Sky Corporation. Pero hindi ka ba nandito para tanungin ako ng ilang araw pa? Simple lang naman ang hiling ko, magsaya kasama ang mga kapatid ko ngayong gabi. Kung ganoon, bibigyan pa kita ng 3 araw. Kung hindi, ipapadala ko ang larawan ng taong iyon sa mailbox ng Departamento ng Militar ng 5 pinakamalakas na bansa. Hindi sinasadyang banta siya ni Nile. Ikaw, Nile, bastos ka, talunan, ipokrito. Hindi ka talaga lalaki. Siyempre, lalaki ako. Umiti ng malapad si Nile. Bakit ka pa nagpapanggap, Nile? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sinabi na sa amin ng ex-boyfriend mo na impotent ka. Galit na galit si Ivan, dinala ang lahat sa mesa. Ngunit ang mga salitang iyon ay agad na nagpabago sa ekspresyon ni Nile sa kahabag-habag. Pagkatapos ay ngumisi siya at sumagot, "Bastard, masyado kang nagsasalita. Gawin mo, Robert." Hawakan siya at tandaan na kumuha ng isang tao upang i-record ito. Sa video na ito, gagawin niya ang anumang hilingin namin sa kanya. Hehehe, gagawin namin ang hiling mo, Boss Nile. Pwede ka muna, hahabulin ka lang namin. Hinaplos ni Robert ang kanyang mga kamay habang naglalakad pasulong. Papatayin kita, Nile Robbins. Kumuha si Ivan ng letter opener sa bag niya at itinutok kay Nile. Malamig na ngumiti si Robert habang umuusad. Mabilis niyang nilock ang pulso ni Ivan gamit ang kanang kamay, saka kinuha sa kanya ang pambukas ng sulat. Pagkatapos, agad na inihagis ng mga gangster si Ivan sa kama. Hindi na napigilan ni Ivan Xavier ang mga ungol matapos maramdaman ang sakit. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay nakaramdam lamang ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na napakawalan Gion ni Nile Robbins, isang ruffian of the earth, na kayang gumawa ng mga karumal-dumal na bagay. Tapos na ako. Gusto na lang tumalo ni Ivan sa gusali sa pagkakataong ito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magtiis ng kahihiyan. Bang! Akmang susugod na si Nile sa kama, isang boses ang umalangaw sa likuran niya. Ang nakakandadong pinto ay sinipa ng husto. Nagulat si Nile, Robert Anderson at ang iba pa sa tunog. Tumingin sila sa likod at nakita si Harvey York na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sino ka? Hindi mo ba alam na private property ito? Galit na sigaw ni Nile. Kung hindi lang siya umiinom ng pills ay baka nakita na niya ng maayos ang mukha ni Harvey, pero wala siya sa mood na gawin yun ngayong nagsisimula ng gumana ang gamot. Wala nang balikan para sa kanya. Kinailangan niya. Sa kanyang mga mata, ang mga nang-ahas na mga api sa kanya ay naghahanap ng kanilang kamatayan. Nagpakita ng inis na mukha si Robert pagkatapos ay malamig na sinabi, "Mga bata, baliin ang lahat ng kanyang mga paa." Saan nanggaling ang dumi na ito? Sinusubukang iligtas ang batang babae sa problema pagkatapos manood ng masyadong maraming mga pelikula.
Ano ang iniisip niya? Kasabay ng commanding voice ni Robert, lahat ng gangster ay mabilis na sumugod kay Harvey. Malamig ang tingin ni Harvey, nagsimulang lumabas sa kanyang katawan ang killing intent. Utok, mabilis na sinipa ni Harvey ang gangster sa harap at pinalipad ito ng 30 talampakan paatras hanggang sa bumagsak ito sa isang pader. Hindi siya tumitigil sa panginginig nang bumagsak siya sa lupa. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Sampal, casual na kinuha ni Harvey ang isang ashtray sa mesa at binasag ito sa mukha ng isa pang gangster. Agad siyang bumagsak sa lupa, wala man lang lakas na gamulong. Habang sumusugod ang huling dalawang gangster patungo kay Harvey, sinipa niya ang pambukas ng sulat sa lupa. Ang dalawang gangster ay nagpakita ng matinding kawalang paniwala sa susunod na sandali, pagkatapos ay dahan-daang lumuhod sa lupa habang tinatakpan ang kanilang mga lalamunan. Nagsimulang tumulo ang dugo sa pagitan ng kanilang mga daliri. Ang tanawin ay natakot sa lahat ng nasa eksena. Walang nag-iisip na ganoon pala katakot si Harvey kapag lumaban siya. Sa kanyang mga kamay, ang mga gangster na iyon ay ganap na walang silbi. Gusto mong mamatay. Biglang naglabas ng pistol na may silencer si Robert, saka itinutok kay Harvey na may nakakahiyang mukha. Dali-dali siyang lumapit kay Harvey, saka agad na inilagay ang baril sa ulo niya at galit na galit, hindi ka ba magaling makipag-away? Halika na, paluan mo ako. Akmang hihilahin ni Robert ang gatilyo sa susunod na sandali. Pero nang hihilahin na niya ang gatilyo, napansin niyang nakalok ang kanang kamay niya sa palso ni Harvey. Sa isang twist, narinig ang tunog ng pagpitik ng palso ni Robert. Gama po ang baril sa palad ni Harvey. Hindi man lang siya nilingon at casual na nagpaputok ng 2 beses. Bang bang! Isang mahinang tunog ang umalangaw sa buong silid. Ang 2 bala ay tumama sa ibabang bahagi ng katawan ni Robert. Si Robert ay sumigaw na mas nakakatakot kaysa sa isang baboy na kinakatay. Tinakpan niya ang ibabang bahagi ng katawan habang tuloy-tuloy na gamulong sa lupa. Mas masakit pa ito kaysa mamatay para sa kanya dahil hindi na siya lalaki mula noong araw na yon. Natakot talaga si Niall after seeing that scene. Nanlamig ang kanyang katawan. Ni 1 pulgada ay hindi siya makagalaw, at tumutulo ang malamig na pawis sa buong katawan niya na parabang umuulan. Higanti, hali mo ang lalaking nasa harapan ko. Sa oras na ito, sa wakas ay nakitang mabuti ni Niall Robbins si Harvey York. Pagkatapos, tuluyang nasira ang kanyang isip, yung taong yun. Iyon ay ang lalaki mula sa larawan. Sa sandaling ito, inilagay ni Harvey ang kanyang paa sa likod ng ulo ni Niall at itinulak siya pababa sa carpet. Nang tumahimik na ang paligid, saka siya tumingin kay Niall. Ako, ito, walang kinalaman sa akin. Pakiusap, bitawan mo ako. Sa sobrang takot ni Niall ay hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling yun. Ginamit mo ang larawan ko para takutin si Yvonne, hindi ba? Casual na kumuha ng litrato si Harvey mula sa mesa. Larawan niya iyon ilang taon na ang nakakaraan. Ayoko, hindi maglalakas loob. Napailing-iling si Niall. Anong biro? Hindi siya maglalakas loob na aminin ito sa puntong ito kahit na bigla siyang magkaroon ng makajos na katapangan. Hindi umimik si Harvey habang hawak niya ang baril sa kamay, saka casual na itinutok sa kaliwang paa ni Niall at hinayla ang gatilyo. Bang! Ang tunog ay hindi masyadong naririnig dahil sa muffler, ngunit medyo epektibo pa rin. Lumuhod si Niall sa lupa sa susunod na sandali, umuungal ng malakas. Dahil mayroon kang paraan upang makuha ang aking mga kamay sa aking larawan, dapat mong malaman ang aking tunay na pagkatao. Tapos sabihin mo sa akin, paano mo matatakot si Yvonne? Mahinahong tanong ni Harvey. Hindi ko ginawa, ako. Si Niall ay galit na umiling. Utok, muling hinayla ni Harvey ang gatilyo, sa pagkakataong ito sa kanyang kanang paa. Napaungol si Niall habang gamulong-gulong sa lupa. Magsasalita ako. Sinabi ko kay Yvonne na kung hindi niya susundin ang aking mga kahilingan, ilalabas ko ang iyong mga larawan sa mga puwersang militar ng 5 pinakamalakas na bansa. Taking it to those good-for-nothings. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob pa silang hawakan ako kapag nalaman nila ang totoong pagkatao ko? Natigilan si Niall. Nauutol din si Yvonne Xavier. Masyado siyang nag-aalala tungkol sa relasyon ni Harvey, ngunit hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Lumapit si Harvey kay Yvonne, hinimas ang ulo at bumantong hininga. Idiot ka talaga, Yvonne. I didn't reveal my identity kanina dahil lang may iba pa akong dapat gawin. Ayokong lumabas ng ganoon kaga ang identity ko. At hindi dahil natatakot ako sa sinuman.
Kahit na ang ganito ay nasa kamay ng 5 pinakamalakas na bansa, maglalakas loob ba silang lumapit sa akin? Hindi nila susubukan kahit na mayroon silang tapang ng mga Diyos. Huminga ng malalim si Yvonne. Hindi siya ordinaryong babae. Pinakalma niya ang sarili niya noon, saka mahinahong sumagot, CEO, nagmamadali ako. Dapat ako ang unang nagsumbong nito sa iyo. Panipi. Umiti siya. Hindi mo kasalanan, hindi kita naprotektahan ng maayos. Kinagaranti ako na walang makakasakit sa iyo mula rito. Kailangan nilang lampasan ang bangkay ko bago kanila mahuli. Tinakpan ni Harvey ang mga mata ni Yvonne gamit ang isang kamay pagkatapos ng kanyang pagsasalita habang ang baril sa kanyang kanang kamay ay nakatutok sa noo ni Niall. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. May sasabihin ako sa iyo na malaki. Hindi ko pinlano ang lahat ng ito. Ang pamilya York ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinusunod ko lang ang utos. Si Quentin York ang tunay na utak dito. Pilit na pinipigilan ni Niall na ibuhos ang lahat ng butil sa sandaling iyon. Nako, ang kalokohan, Quentin, malamig na sagot ni Harvey. Ayon sa mga batas ng Underworld, dapat ba kitang bitawan dahil sinabi mo sa akin kung sino ang utak? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey York, si Niall Robbins ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kaya niyang mabuhay. Ayon sa sinabi ni Harvey, maaari pa siyang mabuhay. Inipon ni Niall ang lahat ng kanyang lakas para lumuhad pabalik sa sandaling iyon at walang tigil na humagulgul. Salamat, salamat, magbabago na ako ng paraan simula ngayon. Pangako hindi na ako gagawa ng masama simula ngayon. CEO, hindi ka makapaniwala. Walang hiya ang lalaking ito. Wala siyang karangalan. Nagmamadaling sabi ni Yvonne Xavier. Matapos maranasan ang ganitong relasyon, alam niya kung gaano kawalandiya ang kanyang dating senior. Matapos marinig ang sinabi ni Yvonne ay bakas sa mga mata ni Niall ang inis sa kanya. Ngunit hindi siya maglalakas loob na ipakita ito sa oras na ito. Sa halip, pumunta siya kay Harvey at patuloy na hinahampas ang ulo niya sa sahig. Alam ko ang totoong pagkatao mo. Ikaw ang punong instructor ng Sword Camp. Ang punong instructor na pumuksa sa 5 pinakamalakas na bansa sa Euro-American Battlefield. Guardia ng Estado H. Ang isang tulad mo ay hindi papatay ng isang mamamayan ng Country H na tulad ko, hindi ba? Tapos, aso lang ako, mabahong surot. Wala akong karapatang mamatay sa mga kamay mo. Ang pagpatay sa akin ay madudumihan lamang ang iyong mga kamay. Ay trato mo lang ako na parang umutot sa hangin. Tumagilid ang ulo ni Niall para tingnan ang kasalukuyang Harvey. Sa mga mata niya, malamang na ang lalaking iyon ang magliligtas sa buhay niya sa pagkakataong ito. Dahil nakita niya kung paano kumilos ang mga tinaguriang mahuhusay na karakter mula sa ibang bansa. Ang malaking karakter ay walang interes sa pagkatay ng maliliit na fries dahil ito ay itinuturing na hindi angkop. Pagkatapos ay dahan-daang sumagot si Harvey na may malamig na ekspresyon, sa totoo lang, wala kang karapatang mamatay sa aking mga kamay. Pero pinaalala mo sa akin, ang mga taong tulad mo ay walang pagmamahal sa iyong bayan at tahanan. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa isang madugong digmaan at nagsasakripisyo ng kanilang buhay sa mga linya sa harap. Ngunit ang isang mabahong bug na tulad mo ay nakakapagbenta ng mga lihim ng estado ng walang prinsipyo sa isang maliit na twist. Kahit na hindi ka karapat-dapat na mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay, ang isang taong tulad mo ay nabubuhay ay malalagay sa panganib ang kapayapaan na halos hindi nagawa ng bansa. Kung hindi ka mamamatay, ang pagkamatay ng mga kapatid sa harapan ay magiging walang kabuluhan. Utok, kaagad pagkatapos ng kanyang pagsasalita, hinailan ni Harvey ang gatilyo. Natigil ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Niall sa lugar. Sa sumunod na sandali, siya ay nakadapa sa lupa, patay na. Hindi niya akalain na kahit hindi madumihan ni Harvey ang kanyang mga kamay ay tiyak na papatayin siya nito. Pagkatapos tawagan si Ethan Hunt para asikasuhin ang paglilinis, ngumiti si Harvey kay Yvonne at tinanong, kaya mo bang maglakad? Hayaan mo akong subukan. Inipon ni Yvonne ang lahat ng lakas niya para tumayo. Pero sobrang laki ng shock na naranasan niya. Nanghihina pa ang buong katawan niya. Ni 1 pulgada ay hindi siya makagalaw. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng strawberry sa puntong ito. Grabe ang lugar na ito. Umalis muna tayo dito. Ihahatid na kita sa labas para kumain mamaya. Umiti si Harvey, saka binuhat si Yvonne at mabilis na lumabas ng kwarto. Matagal nang dumaan sa ulo ni Yvonne ang madilim at madugong eksena, ngunit mas nanlamig ang tingin ni Harvey. Bumalik na si Quentin, at pinuntahan niya ang mga tao sa paligid ko. Mukhang hindi na ako masyadong malambot.
Hindi napansin ni Yvonne na nasa bisig ni Harvey ang kasalukuyang ekspresyon niya. Bukod sa hiya at hiya, blessed lang ang nararamdaman niya. Ilang beses na niyang na-imagine ang ganitong eksena pero hindi niya akalain na ganito pala ang mangyayari. Sob, sob, sob. Maya-maya, umiyak na si Yvonne sa yakap ni Harvey. Natatakot kasi siya at the same time. Hindi siya inaliw ni Harvey bagkus ay pinagpatuloy siya nito palabas ng W Hotel. Mayroong isang abalang komersyal na kalye sa ibaba lamang ng W Hotel. Medyo maraming tao doon dahil maganda ang panahon. Nakatanggap ng maraming atensyon mula sa mga tao si Harvey York na may hawak kay Yvonne Xavier. Isang matangkad at gwapong binata na may napakagandang babae ang nakaakit ng hindi mabilang na atensyon. Akala pa nga ng mga walang pakialam ay nagsushooting sila ng pelikula. CEO, baka dapat muna akong ibaba. Kaya ko nang maglakad, hindi napigilan ni Yvonne ang mahinang sabi. Medyo nahiya si Yvonne nang tinatitigan siya. Umiti si Harvey, saka maingat na ibinaba si Yvonne. Ngunit kahit noon pa man, maraming tao ang nakapaligid sa kanila sa sandaling ito. Pagkatapos, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit ay mabilis na naglakad patungo sa kanila. Matapos sukatin si Harvey at kumpirmahin na siya ay isang palaboy, isa sa mga lalaki ang nagbigay kay Yvonne ng isang matamis na ngiti. Miss, okay lang ba na kausapin mo kami? Ha, kilala pa ba kita? Yvonne Membeko. Hindi, ngunit makikilala mo ako sa lalong madaling panahon, magiliw na sabi ng lalaki. Ako ang tagapamahala ng kumpanya ng Leo Hong Kong Film and Television Company, si Rocco Ortiz. Miss, very outstanding lahat ang image at quality mo. Kung medyo pinino ka ng aking kumpanya, maaari kang maging superstar ng henerasyong ito. Iniabot ni Rocco ang isang napaka-elaborate na business card sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Sumulyap si Yvonne sa kanya, saka umiling sabay ngiti. Salamat sa iyong papuri, ngunit wala akong interes na maging isang bituin. Natigilan si Rocco matapos marinig ang sagot. Ang Leo Hong Kong Film and Television Company ay isang kumpanya sa ilalim ng Leo. Taon-taon, nakakapag-nurse sila ng ilang superstar. Hindi mabilang na mga artista sa pangalawa at pangatlong linya. Maraming dilag ang dumiretso sa mga bisig ni Rocco para lang makakuha ng pagkakataong makapanayam. Pero iyon ang unang pagkakataon na may nakilala si Rocco na tumanggi sa kanyang alok. Matapos tasahin muli si Yvonne ng masusing tingin, isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Rocco. Masyadong nakakasilaw si Yvonne. Sinabi ni Rocco na marami na siyang nakarelasyon na babae, pero ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoon kagandang figure, hitsura, at ugali. Naisip niya na kung hindi niya maibabalik si Yvonne habang buhay na niyang pagsisisi. Pagkatapos ay naglakad si Rocco nang walang pagdadalawang isip at same time na sinabing, Miss, you look amazing. Kung ikaw ay naging isang bituin, maaari mo ring kitawanin ang bansa H sa buong mundo bilang isang pandaigdigang imahe. At ang isang Diyos ang tulad mo ay kailangang mahuli sa pelikula upang hanggan ng mga susunod na henerasyon. Hindi sulit ang pagiging makasarili mo, alam mo. Makasarili. Natigilan si Yvonne. Parang wala sa linya ang sinabi ni Rocco, pero sa pangkalahatan ay pinupuri niya ang hitsura ni Yvonne. Kaya naman hindi siya gaanong nagalit. Magalang na sumagot si Yvonne, Sir Ortiz, tama ba? Salamat sa pagkilala sa aking hitsura. Ngunit sa palagay ko ang mga kababaihan ay dapat ilagay ang kanilang mga ulo sa trabaho. Kaya naman masaya ako sa trabaho ko ngayon. Maaari ko lamang tanggihan ang iyong alok. Pagkatapos ng pagsasalita niya, naglakad siya at hinawakan ang braso ni Harvey habang naghahanda na siyang umalis. Bakas sa mga mata ni Rocco ang galit matapos makita ang eksenang iyon. Humakbang siya pasulong para harangan ang daan ni na Harvey at Yvonne, pagkatapos ay sumigaw, hindi ka maaaring umalis. Dahil sa pagkilos na ito, walang magawa si Yvonne. Bagamat may nakilala na rin siyang mga taong tinatawag na scouts, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga taong matyaga. Si Harvey naman ay walang pakialam. Buti na lang may dumating para i-distract si Yvonne sa mga problema niya. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi na niya ibinuka ang kanyang bibig. Handa niyang hayaan itong si Yvonne ang mag-isa. Pero hindi siya pinapatawad ni Rocco kahit tumahimik si Harvey. Galit na pinandilatan ni Rocco Ortiz si Harvey York at sumagot, dahil ba sa lalaking ito? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mong maging bida? Sinasabi ko sa iyo, anak. Kung ang outfit mo ay hindi umabot sa $15, hindi ka karapat-dapat sa isang high-class na babae na tulad nito. Kung mawawalan tayo ng international superstar sa Country H dahil sa pagiging makasarili mo, isumpa ka ng history.
Hindi na napigilan ni Harvey ang tawa matapos marinig ang diretsyong pagsasalita ni Rocco. Itong taong ito ay kawili-wili. Hindi ba siya nahihiya pagkatapos mag-spout ng mga kalokohang ganito? Wala talagang pakialam si Harvey kay Rocco sa ngayon. Ibinaling niya ang tingin kay Yvonne Xavier at sinabing, "Tara, maghanap tayo ng pagkain. Mukhang maganda ang restaurant sa harap namin." Panipik. Oo naman. Nahihiyang tumango si Yvonne sa kahinawakan ang kamay ni Harvey at umalis. Bakas sa mga mata ni Rocco ang pagkairita matapos makita sina Harvey at Yvonne na tumayo at umalis, hindi siya pinansin. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong pagtanggi at kahihiyan sa Hong Kong? Gusto ni Rocco na sakalin si Harvey hanggang mamatay ngayon din. Matapos ang ilang saglit na nagbabantang titig sa likod ni na Harvey at Yvonne, may tinawagan siya. "Kamusta, Prince? Ako ito, Rocco. Nakakita ako ng isang pambihirang babae ngayon sa isang commercial street. Babagay talaga siya sa panlasa mo." Oo. Padadalhan kita ng litrato sa lalong madaling panahon." Hindi nagtagal, ipinadala ni Rocco kay Yvonne ang mga larawang kuha niya. Sa isang marangyang paraan, binuksan ni Chris Leo mula sa pamilya Leo sa Hong Kong ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga larawang ipinadala sa kanya. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Yvonne Xavier. Nakilala ni Chris si Yvonne nang mag-propose ito sa kanyang pamilya. At sa puso niya, si Yvonne na ang babae niya. Pero hindi niya akalain na magkahawak kamay pala si Yvonne na naglalakad kasama ang lalaking nasa litrato. At kilala rin niya ang lalaki. Harvey Yorks. Ang apo ng pamilya Yates na si Harvey York. Kawili-wili, ang isang surviving son-in-law ay maglalakas loob na hamanin ako para sa isang babae. No wonder naglakas loob siyang takutin ako sa airport last time. Para kay Yvonne ang lahat. Bakas ang ngisi sa mukha ni Chris. Hihilingin pa nga niya sa mga prinsipe ng Clouds, Robbins, at iba pang mga first-rate na pamilya na mag-propose kay Yvonne, para lang ipamuhay ng pamilya Xavier ang kanilang pinili at sa wakas ay gawing kanya si Yvonne. Isa sa mga layunin niya sa Buckwood ang magpakasal sa pamilya ni Xavier. Ngunit gaano kalakas ang loob ng buhay na manugang na hawakan ang kanyang asawa. Sa sandaling ito, kasing lamig ng yelo ang puso ni Chris. Maya-maya, tumunog ang phone ni Rocco. "Sundan mo sila, huwag kang mawalan ng landas. Malapit na ako." Sa kabilang side ng phone, nakaupo si Rocco sa sulok ng isang western restaurant. Pinandilatan niya sina Harvey at Yvonne sa hindi kalayuan sa kanya, pagkatapos ay mahinahong sumagot, "Magpahinga ka, prinsipe. Hindi ka matatakasan ng kasuklam-suklam na mag-asawang ito." Ang address ay, maya-maya, biglang napansin ni na Harvey at Yvonne na umalis na ang lahat ng customer ng restaurant. Maging ang mga tauhan ay halos umalis na rin. At bakas sa mukha ng mga natitirang staff ang takot. Sa mga mata ng mga tauhan, hindi bababa sa 12 ng mga mandirigma na nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa sandaling ito. Maya-maya, dahan-daang pumasok ang isang silhouette. Malakas ang aura ng taong iyon. Sa paglalakad pa lang, hindi napigil ang yumuko ang mga kalaban at mga tauhan sa paligid niya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Chris Leo mula sa pamilya Leo sa Hong Kong. Safe bilang Chris Leo ay hindi na kailangang bigyang diin ang kanyang pagkakakilanlan sa mga luxury items sa lahat. Ang suit na suot niya ay idinisenyo at tinahi ng isang high-class na Italian designer. Ang relo sa kanyang palso ay isa ring high-end na produkto. Nagkakahalaga ito ng $150 milyong, limitado sa buong mundo. Tigtas na sabihin na walang karaniwang tao ang makakapansin kung gaano pambihira ang mga bagay na suot niya, ngunit mas maraming kaalaman ang mapapansin. Hindi lang ordinaryong tao. Kahit na ang una o pangalawang klaseng pamilya ay kailangang magpumigla sa buong buhay nila para lang makuha ang mga damit na ito. At kahit na ang pamilya Leo ay hindi isa sa nangungunang 10 pamilya, may kaunting pagkakaiba sa pagitan nila. Kung lumitaw ang gayong pangunahing karakter, hindi lamang ang unang commander ng Buckwood, kundi maging ang unang commander ng Southlight na si Sheldon Xavier ay kailangang magbigay-pugay. Sa pagkakataong ito, hindi agad pinansin ni Chris si Harvey at nakangiting naglakad papunta kay Yvonne. "Hindi ba, Ms. Xavier? Bakit hindi mo ako tawagan at sabihin sa akin kakain ka? Kung ang mga lingkod na ito ay tretuhin ka ng masama, hindi ba ito isang kasalanan?" "Ikaw pala, Chris." Bahagyang nagbago ang tingin ni Yvonne matapos makitang pumasok si Chris. Natural lang nakilala ni Yvonne kung sino si Chris. Kung tutuusin, siya ang nangunguna sa proposal para sa pamilya ni Xavier. At ayon kay Xavier's ng Walsing, dapat pakasalan ni Yvonne si Chris.
Nakilala na ni Harvey si Xavier ng Walsing noon sa Black Tea Diner. Ngunit ang magkabilang panig ay umalis sa masamang termino. At pagkatapos ng insidenteng iyon, ilang beses nang sumulpot si Chris sa pintuan ni Yvonne. Kaya naman para kay Prince Leo, medyo istorbo si Yvonne. Ano, sa itsura mo, mukhang hindi ka nasisiyahan sa pagkain. Umiti si Chris, saka may tumawag sa chef ng isang western restaurant sabay palakpak ng kamay. Sampal, sa sumunod na sandali, hinampas niya sa mukha ang chef at malamig na sinabi, hindi mo ba alam na ang kumakain ay si Ms. Yvonne, ang aking fiancé? Ano pa ang silbi ng kasambahay kung hindi mo man lang mapagsilbihan ang magiging reyna niya? Alisin mo siya, at bugbugin mo siya. Agad namang kinaladkad ng dalawang mandirigma ang chef na hindi man lang naglakas loob na humingi ng awa sa loob ng banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw sa background ang mga iyak ng sakit. Napangiti tuloy si Chris habang nakatingin kay Harvey at sinabing, everyone is a guest when they get here. Dahil panauhin ka sa aking teritoryo, dapat kitang tretuhin ng mabuti bilang Panginoon ng lugar na ito. Paano mo gustong tapusin ang araw? Sabihin mo sa akin, at baka bibigyan kita ng pagpipilian. Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Chris na para bang siya ay isang magalang at maamong prinsipe. Nagbago ang ekspresyon ni Yvonne. Alam niyang malakas si Harvey. Ngunit ang pamilya ni Leo ay hindi maikukumpara sa isang tulad ni Nile Robbins. Kung kailangang harapin ni Harvey si Leo, ang kahihinatnan ay magiging malagim. Bago pa maibuka ni Harvey ang kanyang bibig ay nakatayo na si Yvonne at nakatitig kay Chris. Prince Leo, ilang beses ko bang uulitin yan? Sabi ko sumuko ka na. Hindi kita pakakasalan kahit mamatay ako. Isang mapanganib na ngiti ang ipinakita ni Chris matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Yvonne, hindi mo ba nakikita na binibigyan kita ng pagkakataon dito? Dapat mong malaman na ang arranged marriage natin ay hindi dahil sa arrangement natin. Ang layunin ng kasal na ito ay pag-isahin sina Xavier mula sa Walsing at Leo mula sa Hong Kong. At nagparada ka sa isang lalaki sa labas habang pinag-uusapan natin ang kasal. At kung hihilingin ko kay Xavier ang isang patas na pahayag, ang taong ito ay dapat na mamatay para dito, tama ba? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Chris Leo sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Harvey York nang may galit. Dati, ayaw niyang makipagtalo kay Harvey, ang mabahong surot. Ngunit kapag nasa harapan na niya ang insekto, siya mismo ang dapat kumilos. Matapos pakinggan ang kanyang mga sinabi, nawala ng kulay ang mukha ni Yvonne. Alam na alam niya kung ano ang kaya ng Xavier ni Walsing. Kung pupunta si Leo sa pintuan ni Xavier, tiyak na aaksyon ng pamilya laban kay Harvey, kahit na ito ay dahil lamang sa pagmamalaki. At si Harvey, isang retiradong dating head instructor, ay talagang makakayanan ang dalawang nangungunang pamilya. Lalo na si Xavier from Walsing, isa sila sa top 10 na pamilya. Walang iniisip na pumikit si Yvonne at huminga ng malalim saka dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Chris Leo, walang kinalaman ang sitwasyon natin sa ibang tao. It is my own choice kung pakasalan kita o hindi. Kung ikaw ay isang maginoo, pagkatapos ay huwag kaladkarin ng ibang mga tao dito. Paano kung ayaw ko? Bahagyang ngumiti si Chris. Matagal na tinitigan ni Yvonne si Chris, pagkatapos ay mahinahong sinabi, CEO, you have to go. Kaya ko itong sarili ko. Humalaklak si Harvey, tumayo siya at tinapik si Yvonne sa ulo. Idiot, ano bang iniisip mo? Di ba sinabi ko lang sa'yo? Kung susubukang mapuntahan ka ng mga tao, kailangan nilang lockeran ang patay kong katawan. Malamig na tinitigan ni Chris si Harvey. Sa kanyang mga mata, ang mga surot ay naghahanap lamang ng kanyang kamatayan. Sa pagkakataong ito, lumabas si Rocco sa sulok ng restaurant at magalang na yumuko. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, Prinsipe, masyadong mayabang ang lalaking ito. Hindi ka niya tinitingnan sa mata. Ngunit para sa iyo na harapin ang bagay na ito ay sobra-sobra. Hahawakan ko ang mga maliliit na fries na tulad nito para sa iyo. Hindi ka niya deserve na dumihan ang mga kamay mo. Napatingin si Chris kay Rocco at malamig na tumawa. Mabuti kung ganoon. Hasiwan ito ng maayos at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Walang makakahawak sa babae ko pero gusto kong makita niya ang lalaking gumapang palabas dito na parang asong gala. Tumalikod si Chris at umalis pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Sa kanyang mga mata, ang surot, si Harvey, ay hindi karapat-dapat na kumilos siya. At ang mga fighters na nakasuot at staff ay tumingin kay Harvey na parang patay na siya sa sandaling yun. Sa Hong Kong, walang nang ahas na i-provoke si Chris dahil lahat ng gagawa ay magwawakas ng masama.
Sa mata ng mga subordinate, si Chris ay isang hari. Walang manggahas na suwayan ang kanyang kalooban. Ang manugang na nakatira doon ay naghahanap ng kanyang kamatayan. Nang tuluyang umalis si Chris, lumapit si Rocco kay Harvey at malamig na sinabi, "Bastard, nag-utos na si Prince Leo. Bumangon ka at magsimulang gumapang palabas ng restaurant na parang aso." With the support of the fighters behind him, hindi man lang nilainggan ni Rocco si Harvey noon. Siya ang general manager ng Hong Kong Leo Television and Film Corporation. Sisirain siya ng mga tao saan man siya magpunta. Hinanap ng Trump ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng hindi paggalang sa kanya. Malamig ang ekspresyon ni Harvey, hindi umiimik. Walang kausap si Rocco. Mukhang galit na galit si Rocco. Nang makitang hindi man lang kumukurap ang mga mata ni Harvey, marahas niyang dinampot ang pot ng tsaa sa mesa at ibinuhos sa katawan ni Harvey. "Hindi ka ba nakakaintindi ng English?" Sabi ko gumapang. "Bingi ka ba?" Nagtawanan ang mga mandirigma at mga tauhan matapos makita ang tanawin. Sa kanilang mga mata, ang walang alam na lalaking ito ay nakatadhana na gumapang palabas doon sa araw na iyon. Sa wakas ay tumingin si Harvey York kay Rocco Ortiz at sa kamahinahong sinabi, "Wala ako sa mood na durugan ang isang mino na tulad mo. Habang maganda pa ang mood ko, kailangan mong gumapang palabas dito, at hindi ko nahahabulin pa ang bagay na ito. Kung hindi, masisiguro ko sa iyo na hindi mo nakakailanganin pang kumain sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Hindi siya titigil hanggang sa mabigla ang mga tao sa kanyang mga salita. Hindi lang sumuko si Harvey, naglakas loob pa siyang magsabi ng ganito, na ikinagulat ng buong karamihan. Matapos ang halos 1 minutong kumpletong paghinto, bumalik ang lahat sa kanilang katinoan. "Hahaha, saan ang galing ang pandak na ito? Alam mo namang kinatawan ni Representative Ortiz si Prinsipe Leo, diba? Panipi. Kung hihingi siya ng tawad sa'yo, maglakas loob ka bang tanggapin?" "Oo. Sino ka ba talaga? Dahil si Prince Leo ang nag-utos, kailangan mong gumapang palabas dito ngayon. Kung hindi, magpapakita kami sa iyo ng paraan palabas." Ang mga kawani at mandirigma ay pawang mga subordinate ng pamilya Leo mula sa Hong Kong. Imbes na mahiya sila, talagang proud na proud sila kapag pumanig sila sa mga gumagawa ng krimen. Paano nila palalampasin ang pagkakataong masira sina Chris at Rocco? Si Yvonne Xavier, sa tabi, ay bumuantong hininga. Alam niyang hindi magiging maganda ang pagtatapos ng araw na iyon. Walang ideya ang mga taong iyon kung gaano nakakatakot ang CEO. Hinahangad nila ang kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagkilos ng mayabang sa harap ng CEO. Sumabog sa galit si Rocco nang marinig na dapat na siyang gumapang palabas ng restaurant. Sa sumunod na sandali, iniunat niya ang kanyang kamay para sampilan si Harvey sa mukha. Pero sa sumunod na segundo, parang kidlat ang kamay ni Harvey, agad na sinalo ang pulso ni Rocco at pinilipit ito ng husto. Bang! Sabay sipa ni Harvey sa tiyan ni Rocco. Umalangaw sa buong buo ang mga daing ng sakit. Sa totoo lang, mahinang scholar lang si Rocco. Napagod na siya sa mga babae at alak. Paano niya natitiis ang sakit sa oras na ito? Agad siyang lumuhad sa harapan ni Harvey. Sampal! Hinawakan ni Harvey sa kwelyo si Rocco at sinampal sa mukha. Pero sapat na ang isang sampal para gumulong si Rocco sa lupa ng walang tigil. Panay ang kibot niya sa sahig. Ang lahat ng mga mandirigma na nakasuot ng itim na suit ay sa wakas ay natauhan. Ang yabang. Ang lakas ng loob mong tamaan si Representative Ortiz. Panipi. Gusto mo bang mamatay? Naghiyawan ang lahat ng manlalaban habang sumusugod sila kay Harvey. Bang bang bang. Parang kidlat ang mga suntok ni Harvey. Ang lahat ng mga mandirigma ay nakahiga sa lupa, humahagulgol pagkatapos, hindi na makatayo muli. Ang mga staff sa tabi ng lahat ay tumingin kay Harvey ng kahanga-hanga. Tao ba ang lalaking ito? Lahat ng matatangkad at malalakas na manlalaban ay hindi man lang nakayanan laban kay Harvey. At si Rocco na kanina lang umiiyak ay nanginginig na sa takot. Ni hindi siya makagawa ng ingay. Napayuko si Harvey at mahinahong sinabi, "Sabi ko na nga ba? Dahil hindi ka nakikinig, hindi mo nakakailanganin pang kumain sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Pagkatapos ay binigyan ni Harvey si Rocco ng 2 sampal sa mukha pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Namamaga na parang baboy ang mukha ni Rocco matapos bugbugin that time. Niluwa ang bibig na puno ng ngipin. Sa pagpapakawala ni Harvey kay Rocco, hindi niya napigil ang magpakawala ng mahinang hikbi, hindi man lang naiyak noon. Natulala ang mga tauhan sa nakita. Walang nang ahas na hamarang sa daan ni na Harvey at Yvonne habang palabas sila ng restaurant. Pero nag-aalala si Yvonne.
Alam niyang malakas si Harvey pero hindi niya akalain na ganito pala siya kalakas. Dahil natalo si Rocco hanggang sa puntong ito, hinding-hindi papayag si Chris na maging madali ang bagay na ito. Si Harvey ay nakatadhana na makipaglaban sa pamilya Liu mula sa Hong Kong. Matapos magbago sandali ang ekspresyon ni Ivan Xavier, bumulong siya, CEO, I'll go ask my grandfather to appear and mediate the affair for us. Umiti si Harvey York, bakit namamagitan sa isang affair? Kung hindi nakatakas si Chris Liu kanina, I can guarantee that he will not need to eat for the rest of his life. Napabuntong hininga si Ivan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Matapos pauwiin ni Harvey si Ivan ay tahimik itong umalis at nakarating sa tirahan ni Xavier. Lolo, may nangyari. Tulungan mo si Harvey. Sa lahat ng tao sa Southlight, ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Dinag na dinag ang tunog ng pagluhod ni Ivan sa harap ni Sheldon Xavier. Kahit kailan ay hindi nagpatinag si Ivan, pero ayaw niyang i-provoke ni Harvey ang pamilya Liu at Xavier ng sabay dahil lang sa kanya. Lalo na si Xavier na taga-Walsing. Si Ivan ay bahagi ng pamilya, kaya alam niya kung gaano nakakatakot ang mga kakayahan ni Xavier mula kay Walsing. Kahit na si Harvey ang punong instructor ng Blade Camp, siya ay nagretiro. Sa isip ni Ivan, maaaring magaling si Harvey, pero CEO lang siya ng Sky Corporation noon. At ang isang kumpanyang tulad nito ay mukhang napakalaki sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi pinapansin ni Xavier mula sa Walsing at Liu ang kumpanya. Ivan, luluhod ka para sa isang tagalabas. Natigilan si Sheldon. Ivan, anong silbi ng bastos na yan? Sulit ba para sa iyo na gawin ito? Kahit medyo may talent siya, isa lang siyang umutot sa hangin sa mata ni Xavier. Hindi ba pwedeng pakasalan mo na lang si Prinsipe Leo? Pinapahiya mo si Xavier sa paggawa nito. Panipit. Lahat si Xaviers ay nakatingin kay Ivan na nakaluhod na may malamig na mga mata. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.